Okay, good morning po sa bawat isa sa atin at salamat dahil tayo po ay muling dinala ng Panginoon dito. So, sino dito ang mayroong mga Facebook account? Taas ang kamay. Ayun, halos lahat tayo na mayroong Facebook account, no? So, si Nanay Rose lang ang wala daw. Hindi na niya binigyan ng pagkakataon. Ano po? Pero hindi ako marunong. Ay, opo. Pero sa... So sa meron mga Facebook account dito ay siguro nakakita na kayo ng mga picture ng mga friends nyo na mayroong tinatawag na before and after, no? So yung iba 5 years, 10 years, yung iba nga 15 years pa eh. Yung iba batang-bata pa nung eh, kaya titignan mga picture nila, medyo blurred po, kaya black and white, no? So yun nga sasabihin nila, friends, ba't wala kaya itong pinagbago maganda ka pa rin di ba? Parang hindi ka tumatanda So, yun yung kadalasang nadidinig natin pag may nakakausap tayo, no? May mga comment, gano'n. Friend, wala ka pa rin pinagbago, kagaya ka pa rin ng dati, no? So, yung iba, makaka-relate tayo, no? No? So, kasi may mga Facebook tayo. So, doon nakikita natin na sinasabi nila, wala kang pinagbago. Pero in reality, lahat po ng mga tao dito sa mundo ay mayroon pong mga changes na kanila pong pinagdadaanan. Yung iba sa hitsura, dati balingkinitan, after 10 years, naging malaki na rin yung katawan, no? Yung iba, yung kanilang vigor, yung kanilang kaliksihan, ay nawala na rin, nanghina na rin. At yung iba naman, dati na very sharp yung mind, yung pag medyo nagkaedad na, medyo nakakalimutan na yung ibang mga bagay, no? So, dito natin makikita na ang lahat ng mga pagbabago na ating pong nakikita, nasasaksihan. Ito po ay nagpapakita na tayo pong mga tao dito sa lupa ay talagang mayroon pong pagbabago. We are subject to change. Pero mayroon pong isang makapangyarihang nilalang na kailanman ay hindi po nagbabago. So this morning ay lumayo po muna tayo dun sa ating aklat na pinagkukuhanan ng ating exposition. Tayo po ngayon ay nasa Hebrews chapter 1 verse 10 hanggang sa 11. Hebrews chapter 1 verses 10 hanggang sa 12. Ang sabi po dito, at ikaw, Panginoon, nang pasimulay inilagay mo ang saligan ng lupa at ang mga langit ay mga gawa ng iyong mga kamay. Sila ay mapaparam, subalit ikaw ay nananatili at silang lahat ay malulumang gaya ng kasuotan, gaya ng isang balabal sila iyong ilululon at gaya ng damit sila ay mapapalitan. Ngunit ikaw ay ikaw pa rin at ang iyong mga taon ay hindi magwawakas. So dito natin makikita that the world and everything in it is constantly changing towards its end. But Jesus Christ remains the same. So ang mundo po ay nagbabago. Sabi nga nila, the only constant is change, di ba? Pero ang ating Panginoong Hesus, makikita po natin na siya po ay hindi magbabago. At kung atin pong titignan, ito din pong binasa natin ay nanggaling ito sa Psalms 102 verses 25 hanggang sa 27, no? Ito po ay panalangin ng isang kabataang may suliranin. Ngunit ito ay hindi lamang isang panalangin, kundi ito ay isang messianic psalm na kung saan ay pumapatungkol ito sa ating Panginoong Jesucristo na dumating na dito sa lupa more than 2,000 years ago. So dalawa yung ating punto this morning. Unang makikita nating katotohanan ay ang Panginoong Diyos or our Lord Jesus Christ. He is omnipotent and immutable. So when we say immutable, hindi po nagbabago. At pangalawang makikita po natin, the impotent and mutable creation. Yun po ay pumapatungkol po sa bawat isa sa atin because we are impotent. Ibig sabihin,
wala tayong kakayahan. Wala tayong lakas sa ating sarili. At tayo po ay nagbabago. So, bago tayo magpatuloy, manalangin po muna tayo. O aming Panginoon, salamat po because this morning ay makikita po namin, ma-remind us po kami sa katotohanan na ang aming pong katawan ay subject to change. Nagbabago-bago ito, o aming Panginoong Diyos. Ngunit ang aming pong Panginoong Jesucristo, kailanman ay hindi po nagbabago. At ang katotohanan ito ang magbibigay sa amin ng kasiyahan, kagalakan, dahil ang aming pong pananampalataya ay hindi po naka-anchor sa aming sarili, kundi ito po ay naka-anchor sa aming pong Panginoong Jesucristo, the omnipotent and immutable Lord of all. Salamat po aming Panginoong Diyos. Tulungan niyo po kami sa pag-aaral ng iyong salita. In Jesus' name we pray. Amen. So the omnipotent and immutable Creator, makikita po yan sa verse 10 hanggang sa 12. No? Ang sabi po dyan, Christ is omnipotent. When we say omnipotent, makapangyarihan sa lahat, kaya niyang gawin ang lahat ng mga bagay. No? Ikaw, Panginoon, ng pasimulay, inilagay mo ang saligan ng lupa at ang mga langit ay mga gawa ng iyong mga kamay. So, ang Diyos, ang Panginoong Jesucristo ang naglagay ng saligan ng lupa. At kung ating titignan, di ba, sa mga nag-aaral dito ng science, di ba? Kung makikita mo yung mundo, nasa kalawakan, pero hindi siya pupunta-punta kahit saan-saan, no? So, yan po ay dahil sa makapangyarihang kamay ng ating Panginoong Jesucristo. Kung ating titignan, mayroon po yung makikita dyan, no? Nang pasimulay. Ito ay tumutukoy sa panahon o pinagmulan ng oras. Okay? So, tayo kasi, we are subject to time, no? Kung mayroon tayong mga usapan, sasabihin, okay, sige, magkita na lang tayo bukas mga 9 a.m. Okay, so 9 a.m. Pero ang kinalalabasan, usually, tayo mga Pilipino, nagiging 10 a.m. Iba naman, nagiging 11 pa nga. So, kaya, expect na natin kung ang sinabi ng isa ay alas 10, mga 11 na yan. No? So, nawa, hindi yan ang maging attitude natin, no? So, ibig sabihin, ang Diyos po ang nagpasimula ng oras. Noon ang lahat ng mga bagay ay wala pa. There is only eternity and God. Sa Diyos ay walang nakaraan, pangkasalukuyan o panginaharap because He is not bound by time. God is outside of time. No? So, ang past, present, and future ay kumbaga, they are the same sa ating Panginoong Diyos. Unlike sa atin, di ba? Pagka may naalala tayo sa past, di ba? May mga nag-uusap tayo. Nung nakaraan mga panahon, mga bata-bata pa ako, talagang very alert ako. Nagagawa ko yung mga bagay na talagang tumalon-talon. Pero ngayon, hindi ko na kayang gawin kasi tumanda na ako. Medyo marupok na yung buto-buto, no? So dito natin makikita na ang Diyos, no, ang nagpasimula ng oras. Nagkaroon lamang ng oras ng mga bagay ay ginawa ng Diyos. They had their being and beginning from thee of old. Of old you were not, but in thy season thou givest existence or being unto them. Sabi yan ni John Owen. Kay Jesucristo, nagugat at nagmula ang lahat ng mga bagay. At yung iniligay mong saligan ng lupa at ang mga langit ay mga gawa ng iyong mga kamay, isang makapangyarihang nilalang lamang ang makakagawa ng lahat ng mga nakakamanghang bagay na ito. So, sino bang tao ang kayang gumawa ng isang ibon? Di ba? Yung ibon na ako na gumagalaw, lumilipad. So, walang iba kundi ang ating Panginoong Diyos lamang, no? Ang sabi sa
Isaiah chapter 45 verse 18. Sapagkat ganito ang sabi ng Panginoon na lumikha ng langit, na nag-anyo ng lupa at gumawa niyon, na kanyang itinatag, hindi niya ito nilikha na sira, ito ay kanyang inanyuhan upang tirhan. Ako ang Panginoon at wala nang iba. Okay, so ang Diyos ang gumawa ng lahat ng mga bagay at yung ginawa ng Panginoong Diyos, ito ay maganda, no? Kung ating babasahin sa Genesis, ang lahat ng ginawa ng Panginoon ay maganda. Ang Panginoong Jesucristo ang lumikha ng mga kalangitan at siya rin ang nag-decorate nito sa pamamagitan ng paglalagay ng mga bituin at mga constellation na nakikita natin. Di ba? Usually, pagka mga month of December at tumitingin tayo sa langit at tayo ay nagagandahan because we see millions of stars na ang Diyos din po ang naglagay para mayroon po tayong makita, no? At yung mga stars na yan po ay isa sa mga naging guide ng mga seafarer, no? Yung mga travelers by sea. Dahil yun ang nagiging kanila, kumbaga sinyales ng kanilang pupuntahan. Hindi sila basta-basta maliligaw. So, tingnan natin ulit sa verse 10. Ikaw, Panginoon, ng pasinimulay inilagay mo ang saligan ng lupa at ang mga langit ay gawa ng iyong mga kamay. So, this also reinforced the previous verses na kung saan ay tinukoy ni si Jesus bilang tagapaglikha ng lahat ng mga bagay at siya rin ang makapangyarihang nagsusustain ng mga ito. Makikita ito sa verses 2 and 3 ng Hebrews din, no? Sabi dito, subalit sa mga huling araw na ito ay nagsalita siya sa atin sa pamamagitan ng anak na kanyang itinalagang tagapagmana ng lahat ng mga bagay na sa pamamagitan din niya ay ginawa ang mga sanlibutan. Siya ang kaningningan ng kaluwalhatian ng Diyos at tunay na larawan ng kanyang likas at kanyang inaalalayan ng lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng kapangyarihan ng kanyang salita. Nang magawa na niya ang paglilinis ng mga kasalanan, siya ay umupo sa kanan at kanan ng kamahalan sa kaitaasan. Okay? So, purihin po ang Panginoon dahil siya po ang nagsusustain sa atin. Even up to now, ay kumikilos ang ating Panginoong Diyos. Kasi pagka huminto ang Panginoong Diyos in sustaining the universe, even for 1 second, no, ay magkakaroon po ng kaguluhan. So, mga planeta, magko-collide yan, mga bituin, mga araw, ay magbabagsakan. Batay na tayo lahat, no? Kasi, itong mundo natin, ay mayroon pong tamang distansya ito mula sa araw. Kung mapalapit tayo sa araw, anong mangyayari? Sunog tayo lahat. Kung mapalayo naman tayo sa araw, mag-freeze dahil sa sobrang lamig at wala pong mabubuhay na mga organisms. Ganyan po kamakapangyarihan ng ating Panginoong Diyos, an omnipotent God, at wala po siyang hindi po siya may hahambing sa kahit na sino paman. So, bakit kailangan inuulit-ulit yung katotohanan ang lupa, mga kalangitan at lahat ng mga bagay na ating nakikita ay gawa ng makapangyarihang kamay ng Diyos? Sapagkat alam ng banal na espiritu that we tend to forget. And not only to forget, but we are gullible and easily believe the opinions of others. So, kaya nga yung sinabi ni Brother Henry kanina, yung remember the Sabbath, no? Tayo po kasi ay makakalimutin. At kung may mga pinaplano tayo, di ba? O sige, i-remind mo ako sa ganitong araw. Basta i-remind mo ako para hindi ko makalimutan. So, talagang nagpapakita na ito ay tayo po ay makakalimutin. The science books that we have in our education system na nagsusulong ng evolution and that creation is just a result of some chances that happened billions of years ago is the proof of unbelief of most people sa isang makapangyarihan at mapagmahal na tagapaglikhaang Diyos. So, nakita natin, God is
omnipotent. But secondly, God is immutable. When we say immutable, not subject to change. Walang pagbabago. So Jesus Christ is not only omnipotent, but He is also immutable. Ibig sabihin, hindi po nagbabago. Sa verse 11, ang sabi dito, sila ay mapaparam, subalit ikaw ay mananatili, at silang lahat ay malulumang gaya ng kasuotan. No? Ngunit ikaw ay ikaw pa rin, at ang iyong taon ay hindi magwawakas. Ang salitang mapaparam, maluluma, mapapalitan ay nagpapakita ng pagbabago. No? Kaya yung mga, di ba, may mga joke-joke. No offense sa mga may edad. Sabi ng mga iba, no? Lumang tao ka na. No? Pagka medyo nagkakaedad na daw, no? Isa ka ng lumang tao. Pero yun po ay katotohanan sa lahat ng mga tao dito sa lupa na lahat po tayo ay talagang dadating sa pagtanda. Ang mundong ito na ating ginagalawan ay tumatanda at maraming mga pagbabago ang nagaganap dito. The changes that we are experiencing sa ating mundo will not usher the golden age of men, bagkos ito ay pasama ng pasama. So modern science and technology ay totoong nag-advance, but the condition of man remain the same. He is dying. Okay, so medical advancement. Okay, marami na pong mga advancement, no? Medyo humahaba na yung buhay ng tao dahil sa medisina, no? Dahil sa magandang mga gamot. Pero mahal nga lang. Pero ang condition ng tao remains the same. Ay hindi pa rin po niya kayang pigilan ang kamatayan ng isang tao. So our condition remains the same. In the field of medicine, may pinablish sa NewYorkTimes.com, and here is the title. In a first, surgeons attach a pig kidney to a human and it worked. Inilathala ito noong October 19, 2021. So yung kidney ng baboy, no, inilagay sa human at ito daw ay gumana, no. Pinablish yan sa NewYorkTimes.com. Pero ano ang katotohanan, no? So kasi ano ba ang problema ng tao ngayon? Marami ngayon yung nagpapa-dialysis, di ba? At marami din yung nakapila sila na magkakaroon sila ng kidney donor. Usually kasi yung pagka nangailangan ng kidney donor, mas malaki yung chance of success pagka galing sa family members din, no? Yes. Pero yung iba, syempre, mahirap yun. Kahit nasabihin mo na, sige, bigyan kita ng millions. Yung isang kidney mo, akin na lang. No? Mahirap yun. Yung iba, hindi kaya ng maatim na ibamigay yung isang kidney. Okay, so yon. Okay, so ang sabi dito, it is good news. Pero nananatili pa rin yung katotohanan na mamamatay pa rin ang tao na yon, no? Kahit na mayroon na siyang kidney galing sa baboy, ang katotohanan ay namamatay pa rin. Okay? No matter how deliberate and conscious he is sa paglaban sa kanyang pagdanda, mamamatay pa rin siya because of sin. So, sa panahon ngayon, maraming mga doctors ang talagang obsessed na naghahanap ng solution para hindi mamatay ang tao. Di ba? Pero, ang katotohanan remains the same. Mamamatay ang tao. Sinabi sa Psalms chapter 90, verses 9 hanggang sa 10. Sapagkat sa ilalim ng iyong puot, lahat ng aming araw ay lumilipas, na gaya ng buntong hininga. Ang aming mga taon ay nagwawakas. Ang mga taon ng aming buhay ay 70 taon, o kung malakas kami ay 80 taon. Ngunit ang mga ito ay hirap at kaguluhan lamang. Ang mga ito ay madaling lumipas at kami ay mawawala. Okay, so mabalik tayo sa illustration natin sa 8b, no? To deny that we are not undergoing change is hypocritical. Niloloko lang natin ang ating mga sarili natin, di ba? So may mga hindi daw sila nagbabago, pero tingnan mo yung buhok. Si Ate Mary. Si Ate Mary, di ba, nung kabataan,
Maitim ang buhok, pero ngayon nga mga puti na. Ako nga rin hindi pa ako nakapag razor ulit. Pangit na yung buhok ko May mga puti-puti ng buhok sa aking ulo. Ang ulo natin na dating malago ang buhok, di ba malago, no? Eventually, magiging panot na, no? Hanggang sa mga kalbo na ito, ang dating firm na mukha. Di ba yung mukha natin? Huwag kayo nawakan mong ganyan. Oo, di ba? Ngayon ay lumalaylay na, di ba? Yung dito. Oo, tapos dito. Di ba? So, yan ay nagpapakita na ang tao ay talagang nagbabago. Ang dating mabango, ano na? Amoy lupa. Oo. Bango pa rin. Oo. Sabi ng isang apo, Amoy lupa. Lola, ba't amoy lupa ka? Mayroon tayong nakikitang ganyan, no? Pero ito ay nagpapakita na ang lahat ng tao ay talagang May mga lumilipas talaga. lumilipas. At yan yung makikita natin, no? Pero ang ating Panginoong Diyos, siya po ay hindi po nagbabago, no? Siya ay nanatili magpakailanman at walang pagbabago sa Kanya. Wala tayong matatagpuan na pagbabago sa ating Panginoong Diyos. Ang sabi nga ni John Gale, no, sa Proverbs chapter 8:22 hanggang sa 30, at ito yung kanyang comment, no? Sa verse 27, made beautified and adored them when He gave them their form, figure, magnitude, and motion. When He garnished them with the sun, moon, and stars, then was Christ present, not as a mere spectator, but as a co-worker. And even the third heaven, the place and state of glorified saints, prepared for them from the foundation of the world. Let us also consider ang nagsasalita sa talatang ito. It is God the Father giving testimony about Jesus Christ, His Son. He is trustworthy, He is love, He is righteous, He is holy, He is merciful. Here are some of the characters of Jesus Christ that will never change. So ang Diyos ay, ang ating Panginoong Jesucristo ay mapagkakatiwalaan, siya ay pag-ibig, siya ay makatwiran, siya ay banal, siya ay maawain. So itong mga bagay na ito ay mga katangian ng Panginoong Hesus na kailanman ay hindi po magbabago. Tayo, nagbabago no? Minsan, mahal natin yung ating mga anak. Pero pagka nakagawa nung hindi magandang bagay, galit tayo, no? Minsan, hindi rin tayo maawain. Anong minsan ang nagiging pakiramdam natin? Bahala ka dyan. Ang tigas naman ang ulo mo Di ba? So, ganyan yung nagiging reaction natin. Pero ang ating Panginoong Jesus, hindi po. Jesus Christ is indeed omnipotent and immutable. Kung ang may likha ng lahat ng mga bagay ay walang pagbabago, eternal. Ang mga nilikha ay punong-puno naman ng pagbabago. Changes is the only constant in God's creation. And this leads us to our second point, the mutable, impotent creation. Nabanggit ko na yung iba kanina, no? Tayo ay walang kapangyarihan, tayo po ay nagbabago-bago, no? So, kagaya nung nabanggit kanina, napaparam, naluluma, napapalitan, no? At yung katawan natin, dati malakas tayo, eventually, meron na tayong tungkod, no? Kuba na tayo, laylay na yung balikat, yung mukha natin, may kulubot na, at yung buhok po natin ay talagang nagiging puti, yung iba naman ay naglalagas na, at yung iba naman ay kinukulayan na lang yung ulo ng ano bang tawag dun sa pangkulay na yon para yung di ba napanot na dito para ano na lang, no? So ganon. Yung iba naman dahil mayroon silang means, may mga wig, di ba? Parang dinidikit dito na parang totoong-totoo. Pwede naman yung gamitin. Pero yung iba, okay lang sa kanila na kalbo na sila kasi yun ay nagpapakita ng katotohanan na mayroon pong talagang pagbabago sa ating buhay. So nakita natin yung contrast between Jesus Christ at tayo po na mga tao na impotent, subject to change dahil sa kasalanan. So ano yung mga
application na ating makikita sa atin pong talatang binasa. Jesus Christ as the creator of the universe can recreate fallen humanity. So ang Panginoong Hesus ay kaya niyang i-regenerate yung mga tao na makasalanan na katulad po natin. Sa 2 Corinthians chapter 5 verse 17 ang sabi dito, kaya't kung ang sino man ay na kay Kristo, siya'y bagong nilalang. Ang mga lumang bagay ay lumipas na. Tignan ninyo, ang lahat ay naging bago. So, salamat sa Panginoon sapagkat tayo ay kayang baguhin ng Panginoong Jesus na makapangyarihan sa lahat, no? If anyone is in Christ, he is a new creation. It tells us about the power of our Lord Jesus Christ as the Creator. He can recreate us na dating makasalanan, kumbaga yung gusto natin, yung kagustuhan ni Satan, pero kaya tayong baguhin ng ating Panginoong Kristo, bigyan ng bagong puso na tumitibok sa Kanya. Ano pa? If we believe in Jesus Christ, we will have eternal life. Though at present, our bodies are dying and perishing. Okay? Kung mananampalataya tayo kay Kristo, so kahit na itong body natin, tumanda, manghina, magpunta sa alikabok, ngunit tayo po ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan if we believe in our Lord Jesus Christ. Ang sabi sa Isaiah chapter 45 verse 22, kayo'y bumaling sa akin at kayo'y maliligtas, lahat ng dulo ng lupa, sapagkat ako'y Diyos at walang iba liban sa akin. Sa ating pagbaling sa Kanya, iwaksin natin ang ating mga kasalanan sa pagsisisi, at manampalataya na siya lamang ang tanging tagapagligtas ng ating mga kaluluwa. Pangatlo nating makikita, let us not fix our eyes on the things of this world. Saan nakatuon ang iyong paningin sa kasalukuyan, kaibigan? Sa kayamanan mo ba? Sa kalakasan at kagandahan ng iyong katawan? Sa iyong kabataan? Ang lahat ng mga ito ay maglalaho at mapaparap. Ito yung pinagmamalaki ng mga kabataan eh. Bata pa naman ako eh. Malakas pa naman ako eh. Di ba? So, yun ang kanilang pinagyayabang. Pero tandaan po natin, hindi lahat ng mga bata at merong malulusog na katawan ay umabot ng katandaan. Kasi at the prime of their life, sila po ay kinuha ng ating Panginoong Diyos. Si Rico yan, napanood niyo ba? Yan. O, di ba? Bata siyang nawala. Oo, batang nawala. May mga singer tayong nababalitaan na pumanaw at a very young age. May mga TikTokers, makikita tayo na at their young age, sila po ay kinuha ng ating Panginoong Diyos. So sila po ay naparam. So let's fix our eyes on Jesus, the author and perfecter of our faith. If we have Jesus, we have everything, no? This old world is perishing and decaying, but a glorious new heaven and a new earth is coming. Okay, so itong mundo na ating ginagalawan, maraming nagsasabi that we are advancing. Pero yung behind or sa likod ng mga pag-unlad na ito, ay makikita din po natin na yung mundo natin ay pasama yung conditions. Sa China lang, di ba? Yes. So maraming mga factories doon. At ano ang resulta ng mga factories na yan? Mga rivers, mga lupa, naging contaminated, nasisira din, no? Pero, mayroon po tayong pag-asa sa mga mananampalataya. Glorious new heaven and a new earth is waiting for us. Ang sabi sa 2 Peter 3:13, ngunit ayon sa kanyang pangako ay naghihintay tayo ng bagong langit at ng bagong lupa kung saan ang katwiran ay naninirahan. At sa Revelations 21 verse 1, at nakita ko ang isang bagong langit at ang isang bagong lupa, sapagkat ang unang langit at ang unang lupa ay lumipas na at ang dagat ay wala na. So, yun ang maganda na ating
nilolong, no? Yung bagong langit at ang bagong lupa. So dito sa lupa, ginagalawan natin. Talagang punong-puno tayo ng struggle, di ba? So, mga anak natin, minsan nagpapasaway. Di ba? Minsan naubusan tayo ng isasaing. Di ba? Minsan nagkakasakit tayo. Ayan, so ang lahat ng ito ay magbigay sa atin ng reason, no, para ilong natin na sana dumating na ang bagong langit at ang bagong lupa na kung saan doon ay wala nang paghihirap, no? So wala nang gutom doon. Hindi ka na magluluto pa at minsan yung niluto mong ulam pagka pinakain mo sa mga anak mo, ayaw din kainin. Nakaka-stress, no? Pero sa langit, wala nang stress po doon. The immutability and eternity of Christ are the spring of our consolation and security in every condition. Ano man ang mangyari sa kasalukuyang panahon, ang lahat ng mga ito ay nasa makapangyarihan at soberanong pagkilos ng Diyos. Sa James 1:17, ang bawat mabuting kaloob at ang bawat sakdal na kaloob ay pawang buhat sa itaas na nanggagaling sa Ama ng mga ilaw, na sa Kanya ay walang pag-iiba o anino man ng pagbabago, no? Sa Hebrews 13:8, si Kristo ay siya rin kahapon, ngayon at magpakailanman. So this is our confidence ng ating Panginoong Hesus ay hindi po nagbabago, na tayo po ay makakaasa sa Kanya. Sa mga unbelievers, this is the challenge sa inyo. Sa mga wala pa sa Panginoon, sa ating kalagitnaan, ngayon, hapon na ito, maga pa lang dito, ano? Maghapon na. No? This morning, siya lamang ang tanging may kapangyarihan upang iligtas ka sa tiyak na kapahamakan. Ang katawang lupa natin ay tumatanda, nagkakasakit at namamatay. Subalit beyond the grave, there is eternity, no? So namatay tayo, ngunit mayroon pong eternity. Ano ba ang gusto mo? Eternal bliss or eternal judgment? At ang paghahanda sa walang hanggan na ito ay ngayon na. Nawa ay bigyan mo ng pagkakataon ng iyong sarili na lubusang makilala mo si Jesus at manampalataya sa Kanya bilang iyong Diyos at tagapagligtas. He is the God-man na namatay doon sa krus ng Kalbaryo upang tubusin ang mga makasalanan na tulad mo at tulad ko mula sa tiyak na kapahamakan, sapagkat ang Kanyang ginawa, sapat ang Kanyang ginawa doon sa krus ng Kalbaryo at mabisa at makapangyarihan ng Kanyang banal na dugo upang pawiin ang galit at puot ng Diyos. Apart from Him, there is no other way of salvation. Believe in Him, and you will obtain eternal life and will be with Him in the new heaven and the new earth na nakalaan lamang sa mga tao nakasumpong ng kapatawaran mula sa kanilang mga kasalanan. So, nawa ay gawin mo ito, kaibigan, hanggat mayroong pang-oras na nakalaan para sa iyo. Tayo po'y manalangin. Salamat po, Panginoon, sa katotohanan once again na amin pong nakita ang kapangyarihan at ang hindi nagbabagong katangian ng amin pong Panginoong Jesucristo. In contrast sa mga tao na tulad po namin na talagang nagpabago-bago, ang katawan namin nanghihina, ang amin pong mga buhok na minsan ay nawawala, nagiging puti. Ang lahat ng ito ay isang reminder sa amin that here on this world ay mayroon po kaming katapusan, sapagkat ang sinasabi ng inyo pong salita ay mayroon pong nakatalaga na panahon para sa bawat isa sa amin na kung saan kami po ay mamamatay. Kaya tiniling po namin na nawa bago mamatay ang isang tao, nawa ay makilala niya ang aming pong Panginoong Jesucristo bilang Kanyang Diyos at tagapagligtas, in order for Him to be with the Lord Jesus Christ in the new heaven and the new earth. Nawa ay maging totoo ito, lalo na sa mga wala pa sa amin pong Panginoong Jesucristo at sa mga mahal po namin sa buhay. Salamat po, aming Panginoong Diyos. In Jesus' name we pray. Amen.
po, para po sa ating closing hymn, tayo po'y tumayo. Awitin po natin yung Rock of Ages. Rock of ages left for me, let me hide myself in thee. Let the water and the blood on thy riven side which flow be of sin that of the cure. Bless me from its guilt and power, not the labors of my hands can fulfill thy lost demands. Could my zeal no respite know? Could my tears forever flow? All for sin could not atone. Thou must save, and thou alone. Nothing in my hand I bring, simply to thy cross I cling. Naked come to thee for dress, helpless look to thee for grace. All I to the fountain fly, wash me, Savior, or I die. While I draw this fleeting breath, when mine eye is closed in death, when I soar to worlds unknown, see thee on thy judgment throne. Rock of ages, clap for me, let me hide myself in thee. Tayo po manalangin. Aming Panginoon, nagpapasalamat po kami sa mga mensahe niyo, Panginoon, para sa amin sa umagang ito. At tunay nga, Panginoon, kami umiling at dumadalangin ng biyaya ninyo upang kami patuloy lamang na tumingin sa inyo pong bugtong na anak na si Jesucristo, na hindi nagbabago, hindi bumabawi ng mga pangako. At ang mga salita ninyo lamang aming pangawakan, pagkatiwalaan. Kami mga tao, Panginoon ng Diyos, na pabago-bago ng isip sa aming kalagayan at hindi mga tapat sa aming mga pangako. Ngunit kayo, Diyos, ay tapat, Panginoon, sa inyo pong mga salita at sa inyo pong mga pangako, Diyos. At salamat po, Panginoon, sa kabutihan ninyo, Panginoon, sa amin. Nawa patuloy lamang kami umasa, tumingin kay Kristo bilang aming Panginoon at tagapagligtas at aming katuwiran sa harapan po ninyo. Pinapanalangin po namin ang bunga ng mga salitang iniasik, Panginoon, sa dakong ito, Panginoon. At samahan niyo po kami sa aming fellowship pa, sa aming papanambahan sa buong dapon. Po aming panalangin sa mga pangyariang pangalan ng aming Panginoong Jesucristo lamang. Amen. Amen. Salamat po sa ating mag-join. God bless po. Good morning. Morning.